Ininspeksyon ng Transportation Department ang kahandaan ng Ninoy Aquino International Airport para sa dagsa ng mga pasahero ngayong Undas na inaasahang aabot sa mahigit 1,000,000 katao. Sinuyod naman ng MMDA ang mga kalsada malapit sa mga sementeryo. At nakatutok si Darlene Kai. Sinuri ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez ang kahandaan ng NAIA Terminal 3 sa inaasahang dagsa ng mga pasahero sa paparating na Undas. Kabilang sa sinilip ang bagong bukas na mezzanine food hall, gayon din ang mga check-in counter. Pati ang self-check-in kiosks na malapit na raw magamit ng mga pasahero, kung saan maaaring iproseso ng mga pasahero ang kanilang pag-check-in sa flight nang hindi na pumupunta sa counter. I-input lang nila ang booking information at isascan ang passport at mapiprint na rito ang kanilang boarding pass at mga tag na ilalagay sa mga bagahe. Ito po yung sinasabi natin na gusto natin ng world-class facilities. Ginagawa na po ng NNIC yan. Pangako ng pribadong kumpanya na namamahala sa NAIA, mas maginhawa ang biyahe ngayong darating na Undas. Wala nang traffic ang kalye papunta sa airport, number 1. Wala nang traffic ang departure and arrival curbside. Number 3, mabilis ang check-in ng airline. On-time schedule ng mga flight. Better customer experience. Inaasahan daw ng pamunuan ng NAIA na mas daragsa yung mga pasahero ngayon kung ikukumpara noong nakaraang Undas, pero nakahanda naman daw ang paliparan para rito. 1.35 million o 135,000 kada araw ang inaasahan nilang pasahero sa NAIA mula October 27 hanggang November 5. Mas marami sa mga pasahero nito sa parehong panahon noong 2024. Sa kabila ng dami ng pasahero, maluwag na tayo ngayon. Improve ng husto ang passenger experience. Dito natin makikita ang pakikipagtulungan ng mga airlines at other stakeholders. Sapat din umano ang kanilang mga upuan. Kamakailan lang ay nanawagan si Kapuso Actress Bianca Umali sa pamunuan ng NAIA na maglagay ng dagdag na upuan sa NAIA Terminal 3 para hindi na kailangan sa sahig umupo ang mga pasahero. Kita nyo naman, ang dami nating mga renovations na ginagawa. So magbo-board up tayo sa ibang facilities, kailangan i-adjust natin ang mga silya. So maraming mga upuan pero ugali talaga ng ating mga Pinoy yan ng mga kasama natin. Kahit na nakikita naman nila na mayroon pang available seats sa mga malalapit na lugar, talagang mas gusto nilang umuupo sila doon sa ibaba. Marami pa tayong mga upuan dito. Nauna nang nag-inspeksyon ng Transportation Department sa mga bus terminal. Tuloy-tuloy na ang pagbabantay hanggang Undas. Sa mga susunod na araw naman po ay sa ating mga pantalan. Pero meron na tayong off-plan Undas, nakaredy ng LTO, LTFRB, lahat nating mga Coast Guard, sa mga expressways na handang-handa na po kami. Ang MMDA naman, sinuyod ang palibot ng Manila North Cemetery at iba pang kalsada sa Metro Manila bilang paghahanda sa Undas. Pinaghahatak ang mga iligal na nakaparada tulad sa Blumentritt. Sa Aurora Boulevard naman, kinumpiska ang ilang lamesang nasa sidewalk. Kinausap din ang mga nakatira malapit sa Manila Chinese Cemetery. Dahil alam naman po natin, marami sa ating mga kababayan, definitely babiyahe po at dadagsa po ang mga tao sa mga bus terminals. Hindi lang po mga pampublikong transportasyon na terminal ang i-clear po natin. Also yung mga ruta po natin from Mabuhay Lanes, alternate routes, and definitely yung mga kalsada na malapit po sa mga sementeryo. Mula mahigit 25,000 naman ay itinaas na sa 31,000 ang mga pulis na magbabantay sa nasa 5,000 sementeryo sa buong bansa. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras.